it's in front of you already. Martin Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that. August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang. 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So, sabi nyo kanina kahit sino. Ito na ha, makinig kayo. Masagasaan, wala tayong sasantuhin kahit congressman, kahit senador. The protest started on August 25, 2025. A massive demonstration erupted across Indonesia, especially in Jakarta. People took the streets to protest against the DPR, Indonesia's House of Representatives. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ha? Kumusta? At syempre dito sa video na to, pag-uusapan natin, USB, nilabas na. Ay. Gusto ko yan! At syempre, pag-uusapan din natin, Basti Duterte, may binitawang salita na ikagagalit ng taong bayan tungkol sa mga nakaw na yaman. Nayari na. Natumbok mo, Mayor. Gusto ko yan! Akala ko, todo na yung issue dito sa 2025 Vice Cam Report. Meron pa palang panibagong katiwalian ang makikita ng mga kongresista. Gusto ko yan! At ito na nga mga kababayan, bistado ang insertion sa DPWH at ito ang patunay na plano talaga nilang magnakaw dahil ito nga nangyayari na ngayon. Nayari na. Okay? So kahapon nagkainitan po dyan sa hearing sa Kongreso dahil tila ba ipinagtatanggol ng ibang kongresista si Saldico at ayaw mabanggit man lang ang pangalan nito sa hearing na yan. What the fuck? Bakit parang takot na takot sila na imbitahan si Saldico? Ha? Bakit? May itinatago ba kayo? What the fuck? Bakit parang gusto nyong maglimlim lang at itago si Saldico? What? Bakit? May mabubuko? What the fuck? At talagang hindi naman nagpatinag ang mga kongresista, naggalit sa mga tiwali at korupsyon at nakipagbardagulan sa mga kampon ng Kawatan, kampon ng Kadiliman. Nag-aaway-away na sila, mga kababayan. Gusto ko yan! At syempre, pag-uusapan lang natin yan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, Hello. ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, Master Judea, nagbabalik na naman ngayong araw ng, ano ba ngayon? Wednesday na. Oo, magandang araw ng Miyerkules po sa inyong lahat. Okay? At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. At syempre, i-share at i-like natin yung mga video na ating ina-upload. Diba? Mainit mga kababayan, okay? Napakainit na ng politika ngayon. Malayo pa ang 2028 election, pero para na tayong pinapasok ng politika ngayon. At ito, isa sa mainit ang mga pasaring ni Mayor Baste kay Saldico at Martin Romualdez na di umano nagsitaasan ang SALN mula 2022 hanggang 2025. At ayon po kay Mayor Basti Duterte, harap-harapan tayong binabalasubas, hindi pa natin nakikita ang susi ng ebidensya, ang paglobo ng ari-arian ng mga animal. O ito, panoorin natin mga kababayan ang sinasabi ni Mayor Basti Duterte. O ito na. Diba? Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Martin Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that.
Naku, nagalit tuloy si Mayor Baste. Oh, sabi ni Mayor Baste, noong 2022, ang SALN ni Martin Romualdez ay 200 million. So ngayon, 3 billion? Ay, wow. What the fuck? Ang laki nang itinaas. Anyari? Malaki sweldo? Ay, Ginawa na ninyo 200 million ang SALN ni Martin Romualdez, karon 3 billion na. Asa ka kitag politiko nga in 3 years 2 billion ka pinag-isaka sa SALN. God damn. God damn! Tanawan ninyo tanang SALN sa mga politiko aning nasura. You have your answer. That's it. Ayan, tatanong-tanong kasi kayo. SALN lang na. SALN ko. Katong mga kaubanan niya ng mga politiko, mga congressman, kung paunsa ni Burot, and how they acquired that kind of money in 3 years. It's in front of your face already. Naara na diha. SALN. Look at the SALN. Diwan sa nila pagburot sa SALN. Okay. Bye. Ha? Ang lupit ng t-shirt ni Mayor Baste, oh. Ayan, oh. Ano to? A Reefside. Okay, so galing ito kay Mayor Baste. Baka hindi nyo alam, ha? Oh, ito ay negosyo to ni Mayor Baste Duterte. Okay? Reefside. Yan, pag napunta kayo dyan sa Davao. Lupit ng mga t-shirt yan, oh. Ganda, oh. So, ni Mayor Baste, Reefside din yan, oh. Gusto ko yan! Kababayan, ang tanong kasi, bakit puro kontraktor lang ang pinag-iinitan itong mga hearing-hearing na ito? Ha? Na yung mga kontraktor, hindi naman yan gagalaw pag walang sinasandalan. Paulit-ulit na natin sinasabi yan, eh. Kung walang politikong nagdidikta, at pumapadir sa kanya, walang mangangawat dyan. Ang problema kasi dito, magkakasabwat sila, mga kababayan. So, ano ang dapat gawin? Matagal na natin itong sinasabi para matapos na ang usapan. Ipatawag ang pasimuno at leader ng mga kawatan. Gusto ko yan! Oo. Ipatawag ang leader. Yun lang naman daan para matapos ito ng mabilisan. Gusto ko yan! Diba? Dahil itong kaguluhan na to, mga kababayan, kung matatandaan nyo, nagsimula ito noong binalahura nila yung 2025 budget, kung saan ginawang laruan ang pera ng taong bayan at sila-sila ang nagpapasapasahan. Kaya naman, tiba-tiba ngayon ang mga animal. Eto, simulan natin dito. Baka hindi nyo kasi kayo naniniwala. Ayaw maniwala, Tinawag ni Davao City Representative Isidro Ungab na most corrupt budget ang 2025 national budget dahil sa mga nangyaring insertions ng pondo sa mga flood control projects ng gobyerno na kalaunan ay natuklasan na puno ng anomalya. Nag-ugat ang pagtatalo sa imbitasyon kay Konang usisain ni Erice si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan kung saan nanggaling ang insertions ng budget ng ahensya sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Paliwanag ni Bunuan na wala umano siyang alam sa pagtaas ng pondo ng DPWH sa 1.088 trillion pesos mula sa original na proposal na 900 billion pesos lamang. Hindi maliwanag po, Your Honor. So ito po ay... Ito kay si Bunuan, matatawa ka na lang Lahat hindi niya alam. Putangina. Naging secretary ka, tapos wala kang alam? Walang hiya naman talaga. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo dyan kung lagi mong sasabihin, hindi mo alam? Ginawa ng BICAM without your knowledge. Wala po. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, the Senate Committee on Finance and the Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be the product of the Bicameral Conference Committee, Your Honor. Nako po. So ito, mga kababayan, dito po natin makikita na walang pangil ang mga sekretary ng ahensya ng gobyerno ngayon. Biruin mo, sekretary yan ng DPWH. Sobra yung naging budget doon sa nire-request. Pero hindi sila nagsalita. Bakit sobra to, boss? Hindi naman ganito yung ni-request natin, ba't sobra?
Tinatanong pa ba yan? Insertion nga eh. Yan ang paborito ng mga kawatan. What the fuck? Kasi yung sa proposed budget, so mga request na budget, hindi nila po pwedeng bawasan yon. Kasi nakalaan na yan para doon talaga sa mga proyekto na gagawin. Pero itong insertions, diyan sila kumukurot mga kababayan. Kunyari papagawa tayo ng flood control na walang bakal. Papagawa tayo ng flood control na walang simento. Papagawa tayo ng flood control na karton. Diyan nila kukunin yan sa mga insertion. So ito ang patunay na walang ngipin. Walang ngipin ang mga sekretary. Nagiging sunod-sunuran lang sila kung ano po ang sasabihin ng mga amo nila. So ito pa maliwanag pa sa sikat ng araw. Insertion, budget ng DPWH tumaas. Pero wala nagreklamo. Ngayon na nagkakaproblema, tsaka natin ito nalalaman. Kung matatandaan ninyo, ganito rin ang ginawa sa budget ng DepEd nung si BP Sara Duterte pa ang sekretary dyan. Sinabi yan ni BP Sara Duterte na yung 5 billion na pondo ng Department of Education, gusto pa nilang bawasan ng porsyento. What the fuck? At dahil hindi nga pumayag, si BP Sara Duterte nagkaroon ng insertion. So, naging 15 billion ang pondo ng DepEd, pero yung 10 billion, hindi na alam ni BP Sara kung saan naroroon. Kung kaninong demonyong bulsa pumasok ang 10 billion na yon. Alam nyo, mga kababayan, itong mga hearing na ito, walang pupuntahan ito kung yung pinakapuno iniiwasan na para bagang santo, pilit sinasamba, ayaw masaktan. 'Di ba? Halatang-halata mga galawan nito mga ibang congressman eh. Halata na may pinagtatakpan. Si Bonoan na mismo nagsabi. So ang tanong, sino ang nagdoktor sa buy scam? 'Di ba? Sino ang nakialam? Bycam lang susi dito sa mga problema ito eh. Sabi nga ni Bonoan, yung paglobo ng pondo ng DPWH ay produkto ng Bycam. What the fuck? Sino ang nagdoktor sa Bycam? 'Di ba? Kung sino ang nakialam, yun dapat ang pinarurusahan. Hindi nakapokus tayo doon sa mga kontraktor. Na yung mga kontraktor na yan, napag-utusan lang naman yan. Kaya eto na, mga kababayan, mukhang nagsisimula na talaga ang matinding kaguluhan dito. Nagtatalo-talo na sila dahil may mga kumontra na imbitahan si Saldico sa hearing. Bakit kayo natatakot na imbitahan si Saldico? Bakit may mabubuko? May mabubuko ba? Ba't ayaw ninyo? Iyon nga ang pinakamadali dahil si Saldico ang may alam kung ano ang nangyari at kung sino ang nagdoktor ng buy scam na yan. Diba? Bakit nyo pinipigilan? Mag-away-away nga kayo dyan. Nako. Sa pagdinig ng House Tri-Committee on Infrastructures, nagtalo-talo ang mga kongresista ng ihain ni Caloocan City Representative Edgar Irice ang motion na imbitahan ng komite bilang resource persons sina dating House Committee on Appropriations Chairman Bicol Party List Representative Saldico at dating Senadora Grace Poe upang mabigyang linaw ang sinasabing insertions sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2025 national budget. Nako, itong si Grace po, kunyari, santa-santita rin no? Pero, eto malamang may kinalaman ito. Kasi sila po yung siya yung representante ng Senado. Siya yung sa budget ng Senado. Siya po yung counterpart ni Saldico. So, paano nangyari ito? Po, nakakahiya sa tatay mo, si Fernando po. Dinudungisan mo pangalan ng tatay mo. Ay, loko-loko. Mr. Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, we should invite the chairman of the Committee on Appropriations in last Congress, the 19th Congress, Congressman Saldico and former Senator Grace Poe. Nako po, ito ang problema natin dyan. Ang tanong, Papayag ba itong mga kasabwat nila?
Papayag ba yung mga congressman na mga liporis nila? Malamang hindi papayag yan. Oo. Eh ngayon nga, pumuputak na yan eh. Lalo na si Abante, na matanda na walang pinagkatandaan. Nako po, halatang-halata ang galawan mo, tay. Sinuportahan ni Ungab ang motion ni Irice na ipatawag si Nako at Po sa susunod na pagdinig ng House Tri Committee on Infrastructures na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects ng gobyerno. August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion. Siko ang mga kapatid, galit na galit si Ungab. So bakit nga naman hindi nyo masagot or ma-deny man lang ang mga aligasyon ni Ungab? So ibig sabihin ba nito, totoo ang sinasabi niya? Eh lagot kayo ngayon. What? Lagot kayo. Gusto ko yan! Alam nyo, mga congressman dyan, mga bida-bida, mga galing-galingan, no? Mas may alam sa inyo si Ungab. Magaling sa budgeting yan dahil dati yung chairman din ng Committee on Appropriation. Alam niya kung may anomalya at alam niya kung wala. Alam niya kung may mali at alam niya ang tama. Ang sabi niya ngayon, meron daw nangyaring anomalya. So, anong gagawin natin, mga kongresista? Magtatakipan na lang tayo ng magtatakipan? Ganun ba? Ha? O sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations at si Po ang chairman ng Senate Committee on Finance ng pagtibayin ng 2025 national budget noong 19th Congress. Ang gaganda ng mga ngiti Tingnan yung mga ngiti. Putangin na parang jackpot tayo dito. What the fuck? Oo. So sino ngayon ang mananagot? Sino ngayon ang mananagot? Kasi paulit-ulit tayo. Ang dami pa nating ginagawang mga hearing na yan. 'Di ba? Dikdikin nyo si Saldico. Kasi siya yung may alam Siya yung nasa appropriation. Sila ang may alam kung saan nang galing yung mga budget na yan. Diba? Kasi, kung walang gumawa niyan, ng mga insertion na yan, wala namang mangyayari sigurong nakawan. Kung meron man, hindi ganito kalala na nauubos ang pera ng kaba ng bayan. Diba? Kung hindi nila ginawa yan, kung hindi nila naglaan para doon sa binabalak nilang nakawan, wala silang mangyayaring corruption ngayon Diba? So, sino mananagot? Kaya, dapat, ipatawag talaga itong si Saldico. Kaya nga, itong isang kongresista, uminit nilang ulo. Dahil dito sa ginagawa nilang pagtatakipan ng pagtatakipan nito mga kampo ng kadiliman. Ito, Tobit Yango, pasok. Sa inyo. Samantala, Ali, maliban kina Ungab at Irice ay nakipagtalo rin sinabota sa Congressman Toby Chanco nang igiit nito na dapat talaga na imbitahan si ako Bicol Party List Representative Elizaldico na magpaliwanag dito sa TRICOM para maliwanagan kung ano ba talagang nangyari doon sa Bicameral Conference Committee kung bakit kasi natatakot? Bakit ayaw? Kung wala talaga kasalanan, pwede maipaliwanag, ganito, ganyan, hindi ako may kasalanan, si ganito, si Tambia may kasalanan. Pwede naman ganun. Di ba? So baka ayaw nyong imbitahan dahil baka magbanggit ng pangalan. Gusto ko yan! Hindi kaya ayaw nyong imbitahan o papuntahin dyan sa hearing na yan dahil baka magkalaglagan? Gusto ko yan! Diba? Ano kinakatakot nyo? Napapuntahin dyan si Saldico. Ano kinakatakot nyo? Bakit? May mabubuko? Nagkaroon ng napakalaking insertions sa budget ng Department of Public Works and Highways. Isa nga,
doon sa mga pinagtalunan, yung motion ni Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan nga sa pagdinig itong Infracom, itong mga dating chairman ng House Committee on Appropriations at ng Senate Committee on Finance na sina Bicol Party List Representative Zaldico at si dating Senator Grace Poe na sila umanong mga in charge nga doon sa Bicameral Conference Committee kung saan umano may nangyayaring budget insertions, particular na nga para doon sa 2025 budget. Kaya lumobo sa 1 trillion pesos itong budget ng DPWH sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Itong motion ni Erice agad pinalagan ng ilang kongresista o miyembro ng mayorya. Pakinggan natin ito. I am objecting on the motion. Mr. Chairman, You want to I would like to know the reason why because I would like to find out. Utang inang tong bobo mo talaga. Oh. Nagtatanong si Abante kung bakit iimbitahan si Zaldico. Nagtatanong. Hindi mo alam kung bakit iniimbitahan? Bakit kayo naghihiring? Ha? Para malaman kung sino talaga ang pasimuno ng mga kawatan. Anong problema kung ipatawag si Zaldico? Bakit takot kayo? Ha? Wala pala kayong sasantuhin, pero ang ginagawa nyong santo si Zaldico. Pinagtatakpan nyo. Ang bobo mo, Abante. Ang tanda mo na wala kang pinagtandaan. Ha? Oo. Kaya ipapatawag dahil siya ang may hawak ng appropriation. Siya yung chairman ng appropriation. Siya ang gumawa noong budget ng 2025, di ba? Siya ang nag-segregate. Siya ang naghati-hati. Kasama niya si Martin Romualdez, di ba sabi ni VP Sara Duterte? So ngayon, bakit ayaw niyo ipatawag? What the fuck? Natatakot kayo baka manlaglag? Halatang-halata mga galawan nyo, mga sir, mga ugok. Ha? Kung ahabol nyo talaga mapanagot ang may sala at masolusyon ng problema, hindi kayo magaganyan-ganyan. Ha? Naghihiring-hiring lang kayo. Ha? Puro lang yan kaek-ikan, puro kaplastikan. Putang na yung hearing nyo kanina, kay Duterte naman na pupunta eh. Para kayong mga gago. Di ba? Ang problema ng flood control ngayon, ang problema, ayan nga iniimbestigahan na sa Senado, may mga ghost project, ha? May mga substandard na project. Tapos ngayon, Duterte na naman ang may kasalanan. Ha? Yung mga nagigiba na flood control projects, nagigiba na dike, itinayo yun sa panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Isisisi nyo kay Duterte. Putang ina. Ha? Mali yung napindot ko. Di ba? Laknang toko ah. We were going to invite them here. Are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Putang ina mo. Ano? Iimbitahin mo dyan? Paupuin mo lang? Bakit mo pa inimbitahan? Tanga? Ha? Paano? Sumasakit ulo ko yung Abante. May sakit ka ba? Tumatanda na si Abante, oh. Nagiging mangkanor na itsura. Di ba? May sakit na to, eh. Di ba? Sumasakit ulo ko kay Abante. Ewan ko. Oo. Araw-araw sumasakit ulo ko dito. To find out. Sabi nyo kanina, kahit sino Ito na ha. Makinig kayo. masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Can you show this para lang sabihin di ako? Ayan na, oh. Ayan na yung USB, oh. Ayan na yung USB. Pinapakita na ni Tiangco. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct ko lang. Yeah, I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah. Ayan, di tuloy napakita yung USB. Takin na mga... Ang napakalaking katanungan dito, mga kababayan, bakit pinipigilan na mapunta dyan si Zaldico? Paulit-ulit, di ba? Hindi ko maisip kung ano yung dahilan nila, kung bakit nila pinipigilan na maging resource person or maimbitahan si Zaldico. Ano meron? Di ba? Kung mayroon din naman pala kayong iniilagan, itigil nyo na yung mga hiring-iring na yan. Wala yung kapupuntahan. Wala kapupuntahan yan. Kung mayroon kayong iniiwasan na masagasaan, di ba? Ang pa-plastic nyo dyan sa kongreso eh.
Iba yung sinasabi nyo kaysa sa mga kinikilos nyo. Oh. Sa hindi dinisisyonan ng chairman na si Congressman Terry Ridon ang naturang motion, minabuti na lamang ni Chanco na mag-walk out dito sa pagdinig ng komite na matapos isingit din niya na dapat inimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsasabing alam niya kung sino yung mga kongresista na umano'y kasangkot sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Oh. Diba? O si Magalong nga, hinamon-hamon nyo dati. Naiimbitahan nyo dyan sa hearing sa Kongreso. Ano? Nabahag yung buntot nyo? What the fuck? Dahil alam nyo, mapapahiya kayo kay Mayor Magalong. Diba? Ang tapang-tapang, sino ba yung nagsabi? Naghamon dati na pumunta si Mayor Magalong sa hearing para magkaalaman. So ngayon, na pumayag at pupunta, sinabi mismo ni Mayor Magalong na pupunta siya, ayun yung imbitahan. What? Diba? Puro kayong ngalngal. Diba? Alam nyo ba, mga kababayan, kung bakit nagkakagulo sa Indonesia? Ha? Ang problema nila doon sa Indonesia ay yung mga korap na kongresista nila. Ha? Dahil nagwawala ang mga Indonesian dahil sobra na sa pangungurap yung mga kongresista nila doon. Ito, pakinggan po natin ang panawagan ng isang estudyanteng Indonesian na talaga namang nakakadurog ng puso. Kasi parehong-pareho po ang pinagdadaanan ng Indonesia sa pinagdadaanan ng Pilipinas. So ito, pakinggan po natin. Ito. Indonesia is falling apart and the world needs to know. Indonesia is falling apart and the world needs to know. Ha? Nasisira na, nagkakawatak-watak na daw ang Indonesia at kailangan itong malaman ng buong mundo. In Indonesia right now, I'm pursuing my study in Australia. Wala daw siya sa Indonesia ngayon at dahil siya ay nag-aaral sa Australia. But I'm watching my home fall apart from afar. And pero nakikita daw niya ang kanyang lugar, ang kanyang bansa na nagkakagulo at nagkakahiwa-hiwalay. What's happening right now isn't just chaotic, it's tragic, outrageous, and it needs to be talked about. Tawa ka na bubigit na manonood dyan. O sige, hindi ko na ipapaliwanag, marunong naman kayo mag-English eh. On August 28, 2025, during a protest in Jakarta, an ojol driver, a motorcycle taxi driver named Avan Kurniawan, was run over and killed by an armed police vehicle. Ang sakit naman yan. So dito sa atin, di ba, may Grab, may tawag dito, Joyride, may Food Panda, yung ganun. Nasagasaan ng police vehicle yung, kung dito sa atin, Grab driver, ojol driver naman sa kanila. Ha? Namatay po yun. Namatay. Ha? Yung nasagasaan na yun. At doon po sumiklab ang kaguluhan. Here's the thing, he wasn't there to protest, he wasn't there to demonstrate. He had just delivered a food to a customer nearby. Ay, grabe! Grabe naman kamalas-malasan. Yung ojol driver, or yung parang dito sa atin ay Food Panda driver, nag-deliver lang pala yun ng pagkain na in-order ng malapit doon sa may nangyayaring kaguluhan. Diba? Biruin mo, hindi mo inaasahan, magdi-deliver ka lang, nagtatrabaho ka, ha? Para mabuhay mo sarili mo, mabuhay mo pamilya mo, tapos ganun mangyayari sa saklap noon, man. He was just trying to make a living. He wasn't a criminal, he wasn't violent, he was an ordinary worker, someone trying to survive in a country that keeps failing him. And yet, he paid with his life. Grabe. Oo. Pinipilit daw na buhayin ang kanyang sarili dahil yung bansa niya ay binigo sila at hindi man lang nakakatulong sa sobrang kahirapan na dinadanas nila. It wasn't just a tragic incident. It's a symbol of how little value this system places on the lives of the working class. The protest started on August 25, 2025. A massive demonstration erupted across Indonesia, especially in Jakarta. People took the streets to protest against the DPR, Indonesia's House of Representatives. And DPR, Indonesia's House of Representatives. What the fuck?
So yan po ang dahilan ng kaguluhan. Nagpo-protesta sila against sa Indonesian House of Representatives. They're supposed to be the people representatives, the voice of Indonesians, but instead, they approved a massive increase to their own salaries. That includes a 50 million rupiah monthly housing allowance. Diba? Does it ring a bell? What the fuck? Parehong-pareho, diba? Yung mga kongresista dito sa atin, ang daming pabuya. Yung iba, hindi naman lahat. Just for housing per month for each member. And there are 580 members in total. Meanwhile, the highest minimum wage in Indonesia, which is in Jakarta, is only about 5.4 million rupiah per month. And in many other regions in Indonesia, the minimum wage is as low as around 2 million rupiah per month. On top of that, DPR members... Kawawa rin pala, no? So, sa Jakarta, which is the center of Indonesia, ay mataas-taas yung minimum wage nila. Yun pala sa mga probinsya nila, ganun din. So, it sounds like Philippines. What? Halos parehas. Receive dozens of other allowance, including a rice allowance worth up to 12 million rupiah per month. For what? For sitting in meetings they often sleep through? For making... Natutulog lang. Making policies that benefit themselves. Policies that benefit themselves, not the people. It's honestly. While every... Puta, makasarili. What the fuck? Mga makasarili din yung mga Indonesian House of Representatives. And look at that now. Puta, nagkakagulo sila ngayon. Days, Indonesians are cutting back on basic necessities. Members of the government are literally getting paid millions of rupiah for rice. And yet, they still call that as public service? No, it's not public service. It's self-service. What's happening in Indonesia right now is not just a political failure. It's a moral failure. A system that was built to serve the people is now feeding off them. Whether you're Indonesian or not, this matters. Because when democracy falls apart in one part of the world, it's a warning to the rest. This is about human rights, about justice. If you're Indonesian, speak up, share the truth, and if you're not Indonesian, don't look away. Please help amplify the voices that are being silenced by sharing this video, because this isn't just about one protest or one tragic death. It's about all of us, our future, our dignity, our rights to live in a country that value its people more, not its politician. The world needs to know Indonesia deserves better. Grabe. Grabe mga kababayan, kinilabutan ako. Kinilabutan ako dito sa panawagan ng babae. At actually nakakaiyak yung panawagan niya. Kung ako siguro Indonesian, may iiyak ako dito. Kasi tagus na tagus sa puso yung panawagan niya. Na ito daw ng mga kongresista na nagiging voice of the people of Indonesians, sila pa ang nagiging dahilan ng kahirapan ng mga Indonesians. Mga self-serving, gumagawa daw ng batas na sila lang ang makikinabang. Putang ina, parehas na parehas sa Pilipinas, mga kababayan. At ang nakakatakot dito, kung talagang mapuno na ang taong bayan at ma-inspire sila sa ginagawa ng mga Indonesians ngayon, na mga galit na galit, dahil sa malawakang korupsyon na ginagawa ng Indonesians House of Representatives, yun ang nakakatakot mga kababayan. Malaking gulo ito. So, akala ko nga nagsimula lang ito August 30. Yung pala August 25 pa nagsimula itong kaguluhan dyan sa Indonesia. Mga kapatid, ipagdasal natin na wag sanang umabot sa ganito ang sitwasyon ng Pilipinas dahil mas lalo tayong maghihirap. Pinapahirapan na tayo ng mga politikong korap. Pero kung ito po, kung ganun po ang hinihiling ng tadhana, kung yun po ang nakatadhana para sa Pilipinas, wala po tayong magagawa. Pag ang taong bayan, ang mga Pilipino na puno na at nagsabi ng sobra na, naku po, delikado. Baka magkagulo. Pero wag naman sana, mga kapatid. Patuloy tayong manalangin na sana may milagro mangyari sa ating bansa. May milagro na matuwid lahat ng mga nangyayaring mali ngayon para maiwasan natin itong nangyayari dyan sa Indonesia.
Tama yung sinasabi. Hindi lang ito para sa Indonesia. Kasi kung nangyari ito sa Indonesia, baka mangyari din ito sa bansa ninyo. Ito ay magsisilbing warning doon din sa mga korap na politiko. Punta na, parang yung mga politiko dito sa atin ng mga korap, mga kapal na mukha eh. Wala na tayong magagawa doon. Bahala na. Bahala na si Lord, mga kapatid. But anyway, meron po ba kayong opinion dito sa napag-usapan natin ngayon? Kung meron, i-comment nyo dyan. Isulat nyo dyan sa comment section. Pag-uusapan natin yan sa susunod na ating mga vlogs at video. And again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.